What's up mga kadabs? Good morning! Time check, 3:13 na ng umaga ngayon at nandito tayo sa Sampaloc, Manila. Dito tayo magte-take off para sa isang bagong episode. So ako nga pala si Project The Venture, ang inyong kaibigan, katropa at minsan taga-abiso kung may lubak sa daan. Welcome sa pinakaunang vlog ko. Kung naghahanap ka ng gala, tawanan at konting kalokohan, pero wholesome, promise. Nasa tamang channel ka. So, let's go! Sa adventure na to, tayo ay babiyahe papunta sa probinsya ng Aurora. So, dito, i-cover natin yung buong ride experience mula gas consumption, road conditions, hanggang sa accommodation sa resort. Pagdating sa resort, syempre, ipapakita ko rin sa inyo kung anong mga meron sa lugar. Mga facilities nila, yung mga presyo, at syempre ang mga tour spots na pwede nating bisitahin, gaya ng mga beach, falls, mga naggagandahang kabundukan, at marami pang iba. Kaya kapit lang, suot ng helmet at samahan nyo akong mag-ikot sa mga lugar na sulit sa tanawin at kwento. Hindi man laging perfect ang ruta, pero basta enjoy ang ride, ayos na yan. Kaya tara na! Sa galang ito, gamit ko ang motor kong si Sam. So, ngayon, andito na tayo sa may Monumento, Caloocan. Tayo ay kakanan, patungo dito sa may MacArthur Highway, papuntang Bulacan. Dito na tayo sa may Valenzuela, stoplight lang. Gusto ko sanang kuhanan yung park kasi may nakaharang na truck. Ayun na lang muna. Based sa Google Map, more or less 270 kilometers yung biyahe natin papuntang Aurora. So, specifically sa may Dinadjawan kasi doon tayo mag-stay ng ilang araw. So, sa galang ito, hindi lang ako nag-iisa, mga kadabs. Kasama ko din ang aking OBR, partner in life na si Pam. Kasama din natin ang tropa natin na si OD. So, i-meet up natin si OD doon sa may Macdo, Balagtas, Bulacan. You know. Naka-record ka? Oo. What's up? Hey, let's go. Ayun, nag-breakfast lang kami saglit, konting pahinga at briefing paano yung magiging diskarte namin sa daan. Time check, 4:55 AM na. So, balik tayo sa MacArthur and tayo ay kakanan going to Plaridel Bypass. Tsaka 2 bar na lang din pala yung gas ko. Kaya, need na maghanap ng gas station along the way. Kanina, chinek ko sa map, mayroong petrol sa may bypass eh. So, mukhang aabot naman tayo. Kaya, doon na lang tayo magpagas for the first time sa biyahe na to. Grabe kadabs, ang lamig dito sa daan na to. Paano pa kayo mamaya dun sa may bypass? Pero buti na lang din, naka-jacket tayo at kahit pa paano meron tayong laban sa lamig at init sa biyahe na to. Ayan, andito na tayo sa may Plaridel Bypass. Kakanan lang tayo dito. Sa pagkakalam ko, madadaanan natin yung bayan ng Pandi, Bustos, and San Rafael, Bulacan. Pero bago ang lahat, need ko muna magpagas. Ayun, natatanaw ko na ang gas station at mukhang bukas naman sila.
Kanina pala, nung umalis kami ng bahay, meron pa akong 4 bars or kalahating tangke. So, ito pa lang yung unang gas stop namin sa biyahe. Simula Sampaloc, Manila hanggang dito sa Petron, nasa 45 kilometers din yung layo. Kuya, full tank, XCS 95. So, sa first gas stop, mga kadabs, inabot tayo ng 288 pesos. After magpagas, gear up agad at balik sa biyahe. Grabe, mga kadabs, napakalamig ngayon. Sana buong araw ganito lang. Ayan, lumiliwanag na rin. Tsaka marami tayong nakakasabay na riders na mga sasakyan. Tapos, ako lang ba kapag dumadaan dito sa Plaridel Bypass? Feeling ko, naka-big bike ako. Para kasing expressway yung feeling dito eh, no? Tapos, ang luwag, ang ganda ng daan. Tapos, alam ko marami ding ilaw dito kapag gabi. Kaya, safe din bumiyahe. Yan mga kadabs, nakalabas na tayo ng Plaridel Bypass. So, andito tayo sa San Rafael, Bulacan na dumarami ng mga sasakyan, no? Pero manageable pa rin. At mukhang marami ding mabiyahe papuntang Aurora. O nga pala, holiday ngayon. Time check mga kadabs, 5:44 AM na, approaching tayo sa San Miguel, Bulacan. Ibang-iba talaga ang feeling lalo na pag nasa probinsya ka na. Napakasarap ng hangin. Tapos, alam mo yun, lalo kung gaganaan sa pagdadrive or pagmumotor. Alam mo yun, kahit minsan puyat or kulang sa tulog, makapag-ride or gala lang, solve na. Mga kadabs, after 2 hours and 30 minutes na pagmumotor, andito na tayo sa Nueva Ecija. Ayan, approaching Gapan, Nueva Ecija. Dami ring riders dito. And after a few minutes, nandito tayo sa may intersection sa bayan ng Gapan. Ano ba ito? La Virgen Divina Pastora. Ganda. Ayan, sa southbound, medyo may build up ng mga sasakyan. Siguro sa intersection lang naman. Grabe, wala akong masabi. Ang ganda ng highway dito sa Nueva Ecija. Sobrang smooth ng takbo. Parang ayaw mo na huminto. Sa part na to, medyo dumarami na yung mga sasakyan. Lalo na sa mga truck, no? So, dobling ingat lang. Alright, so andito tayo sa Cabanatuan City. Daming riders din dito guys, oh. As guys, kung food trip ang hanap mo, tikman nyo yung batutay, yung sweet and juicy na longganisa, specialty nila rito. Dito sa may Cabanatuan, tumigil kami saglit para lang mag-water and sewer break. After 15 minutes, umalis din kami agad. Medyo mahaba-haba pa yung biyahe namin papuntang Aurora. Dito sa probinsya ng Nueva Ecija or kilala bilang isa sa mga rice granary ng Pilipinas, makikita mo agad yung malalawak na palayan. Tapos sobrang relaxing sa mata. Parang painting sa totoong buhay. Idagdag mo pa yung preskong hangin, tahimik na paligid. Alam mo, ramdam mo talaga yung laid back ng provincial vibes. Tumigil kami saglit kanina. Gusto ko lang makita kung anong pangalan or tawag dito sa highway na to. So, ang tawag pala dito is Felipe Vergara Highway. Para siyang bypass ng Cabanatuan City. So, andito na kami sa dulo. Kakaliwa lang tayo dito. Papuntang bayan ng Rizal, Pantabangan, tapos Maria Aurora na.
Dito sa parting to ng Nueva Ecija, solid ang development. Ang dami ng bagong mga buildings, mga commercial spaces, at saka sobrang linis din ng paligid. Kita mo talaga, bilis ng pag-usbong ng lugar. Nakakabilib. Time check mga kadabs, 7:23 AM na. So far, sakto lang ang init. Hindi pa masyadong tirik ang araw, kaya goods pa rin sa biyahe. Tsaka ang sarap sa mata ng mga puno sa daan. Di lang yun, pinapalamig niya pa yung hangin. Talaga nakakatanggal ng pagod. Dito sa dinadaanan namin ngayon, puro green fields tsaka puno. Halos wala kang kasabay sa kalsada, parang sa'yo lang ang buong highway. Nakakatuwa din yung mga tricycle dito or ibang sasakyan na kapag may nakita silang medyo mas mabilis sa kanila, talagang gumigilid sila. Ito na mga kadabs, papalapit na tayo sa Welcome Art ng Llanera Nueva Ecija. Isa to sa mga spot na madalas kong nakikita sa Facebook, lalo sa mga riders, bikers ng Nueva Ecija. Overtake muna tayo dito sa pick-up, mukhang gigilid na din naman si Kuya. So gusto ko din muna mag-CR, tsaka water. Ayan, tumigil muna kami saglit dito para mag-water and CR break. Tsaka si OD, magpapagas muna din daw siya. Yun mga kadabs, papakita ko lang din pala sa inyo ang aking motor na si Sam, NMAX B2 siya. Dito ko mas lalo na-appreciate ang Nueva Ecija. Sa haba ng highway dito mga kadabs, walang mga sudden potholes. Talagang confident ka sa daan. Sobrang smooth ng highway. I highly suggest kung may mga bagong motor or sasakyan kayo, try nyo i-break in yan dito sa Nueva Ecija. Or kapag nabitin kayo, diretso nyo na hanggang Aurora para sulit. Nanigurado, hindi lang mata mo ang mabubusog sa ganda ng tanawin. Pati na rin ang yun chance sa mga local dishes dito. Ganda ng simbahan nila dito. St. Joseph the Husband Parish. Hindi ko lang sure kung part pa rin ba to ng Rizal or Pantabangan na. Tapos dito, sa kanto pinapakaliwa tayo ni Google. Yun, tapos naaninag ko na yung welcome art ng Pantabangan. So yung simbahan kanina, part pala siya ng Rizal. Welcome, Pantabangan! Woo! Grabe kadabs, oh. Napakalawak ng palayan nila dito. Parang walang katapusan. Hindi talaga ako nagtataka kung bakit isa sa pinakamayaman na province sa Pilipinas ang Nueva Ecija. Grabe, napaka-fresh ng hangin dito. Ang sarap huminga. Para ka nire-reset. Lalo na kung galing ka sa city, no? Puro usok at traffic. So, nag-search ako kanina mga kadabs, no? Habang nagpapahinga. Fun fact lang about Pantabangan. Kilala pala siya hindi lang sa dam, no? Kundi bilang isa sa pinakamataas na bayan sa buong Nueva Ecija. Kaya hindi katakataka kung bakit malamig at presko ang klima rito, no? Perfect ito para sa mga gustong mag-escape sa init. Ay nako, throttle therapy talaga at its finest. Yung tipo wala kang iniisip kundi gas, view, at vibes. Hindi ako magsasawang balik-balikan tong lugar na to, promise. Nakakatuwa rin kasi marami tayo nakakasalubong na fellow riders. Dito mo talaga makikita na pantanggal stress din sa kanila itong ruta na ito. Kadabs, unti-unti nang umaakit ang daan. At ayan, dumarami na rin yung mga zigzag turns. Kaya doble ingat tayo, lalo na sa mga blind curves. Mas gusto ko talaga bumiyahe sa ganitong lugar habang araw. Alam mo yun, visible lahat. Nakukunan ko ng maayos yung tanawin. At syempre, mas ramdam mo yung magic ng motor. Para kang hinihili sa likod ng kalsada eh. Pero still smooth and steady. Kaya ang sarap i-ride. Alam nyo, minsan iniisip ko, ang saya siguro magdala ng foldable chair dito tapos coffee lang sa tabi ng daan. Hindi kailangan ng fancy cafe, basta may tanawin. Parang yun na yung luxury eh. Simple, pero panalo.
dito sa daan na to medyo kumukunat na yung ahon. Kaya nararamdaman ko medyo nahirapan yung motor. Pero kaya naman. Ito yung tipo ng ride na kahit wala kang pupuntahan, basta gumagalaw ka na okay na. Tamang ride lang, kahit sandalin ng kalsada. Ang tahimik na rin, halos walang mga motor or sasakyan. Parang kami lang dito, tsaka yung makinig na narinig ko. Ang sarap ng ganito, minsan-minsan. Parang nire-reboot yung utak mo. Minsan, habang nag-ride ka, bigla mo na lang din ba napapaisip, saan na nga ba ako pupunta sa buhay? Charot lang, pero totoo nakaka-reset talaga. O kadabs, silipin nyo to. Parang taniman ng mangga sa gilid. Ang ayos ng pagkakatanim. Pantay-pantay, malinis, parang minanwal sa linya. Parang farm bill pala, no, in real life. Kita mong alaga-alaga talaga. Nagugutom na kami. Sabi nga masarap mag-lunch mamaya sa Baler. Try natin maghanap mamaya sa Google. Yan, tumigil kami saglit kanina para i-check lang yung map. So, may nakita kami ang pangalan, Kusina Luntian. Sana lang talaga bukas mamaya. Mga kadabs, after 6 hours na biyahe, andito na tayo sa Aurora. Ang Aurora Province, matatagpuan sa eastern part ng Luzon at ipinangalan ito kay Doña Aurora Aragon Quezon, asawa ni dating President Manuel L. Quezon. Siya ay kilala sa pagiging mapagkawang-gawa at sa kanyang malasakit sa mga mamayan. Kaya bilang pag-alala, ipinangalan sa kanya ang buong probinsya. Dati parte lang ito ng Quezon Province, pero noong 1979, naging independent province na siya. Mayaman sa kasaysayan ng Aurora, lalo sa bayan ng Baler, kung saan naganap ang sikat na Siege of Baler noong panahon ng Kastila. Pero huwag muna tayong mag-history heavy side kasi ang trip natin ngayon ay tungkol sa nature side ng Aurora. Kadabs, mula rito sa may Maria Aurora, humigit muna 45 kilometers pa ang layo papuntang Baler. So nakapag-decide na kami kanina na doon na lang kami mag-lunch sa may Kusina Luntian. Chinek din namin yung menu nila. So far okay naman, mayroong mga fried, silog, ganyan. Tsaka meron din mga gulay or salad. Magaganda rin yung reviews nila kaya okay na okay to. Excited na akong kumain. Kaya tara!
Ayun kadabs, eto na yung sign na malapit na tayo sa boundary ng Baler. Ay grabe, nakakamiss din talaga tong lugar na to. Parang 3 years ago yung huling dalaw ko dito sa Baler. Tapos umuulan pa ata nun, kaya di ko masyadong na-enjoy yung lugar. Kaya tumambay na lang kami sa loob ng accommodation. Time check mga kadabs, 9:46 AM na. Andito na tayo sa boundary ng Maria Aurora at Baler. So mga kadabs, diretso muna tayo sa kainan. So after long hour of ride, perfect na perfect talaga para mag-refuel yung both tummy at energy natin. Pahinga muna saglit doon, chill lang, and then of course, let's enjoy the food and ambience ng lugar. Sabi nga nila, mas masarap ang biyahe kapag busog at relax ka. Kaya tara, kain muna tayo bago dumiretso sa Dinatiawan. Let's appreciate yung view natin ngayon mga kadabs. Grabe, napakaganda dito. Kita mo yung palayan papunta doon sa bundok. Ang sarap titigan. Alam mo kadabs, kahit araw-araw ako magmotor dito at mag-drive, hindi ako magsasawa. Ayun kadabs, sarado pala ang Kusina Luntian ngayon, kaya naghanap na lang kami ng ibang lugar para makainan. Dito nakita namin tong Kubli Bistro. Sa pagkakaalam ko meron din ganito sa Tagaytay at hindi ko lang sure kung same lang sila. Ayan kadabs, ganito ang itsura niya sa loob. Maraming upuan at napakaliwalas ng lugar. Ano ka muna? Tagabantay. Pwede ba dyan? Sarap na. Ayun kadabs, nag-order pala kami ng beef caldereta, binusog na pusit at tofu sisig. Sobrang solid nung pagkain guys, talagang masarap. Nag-stay din kami sa lugar ng mahigit 1 oras. Pagkatapos nun, nag-gear up na din kami agad para makapagpatuloy sa biyahe papuntang Dinadjawan. Base kay Google, mahigit kumulang 60 kilometers pa yung need nating ibiyahe. Alas 12 na ng tanghali kadabs at tirik na talaga ang araw. Ramdam na namin yung init, pero kapag umaandar naman, medyo nawawala dahil sa lamig ng hangin. Ha? Kaya mag-middle lang ako dito. Kaya dito natin ikot sa kaliwa eh. By the way, kadabs, hindi ko na pala nakuha na ng video kanina pero nagpagas na tayo for the second time at inabot tayo ng 320 pesos.
basically si Sir Alpi, yung owner and admin ng Pearl White Beach Resort. So sir, tatanong ko lang sana no kung ano yung mga available na rooms na meron ka dito sa Pearl White Beach, and gusto ko lang malaman kung magkano lang din yung presyo per day. Okay sir? Okay po. Alright. So bago tayo pumunta dito sa sa mga rooms natin, siyempre pakita mo natin yung parking lot natin Yes, para ayan. isa rin sa amenities namin to eh. Kasi yung mga iba naghahanap ng magandang open saka safety na parking. So kaya nito ng 30 to 40 na 30? sasakyan. Oh, to 40. 40 wheels. Wow. Tapos, yung iba naman, ang problema nila, tubig. So, ang ginagawa namin, ngayon nagtayo na kami ng water station. Alright. So, hindi na sila magdadala kung bubuk sila sa amin. Ayan, tama. Apo, ito na yung building A. Alright. So, building A po namin, lahat po yan, fully air condition. Pero yung capacity niya, maximum 6. May 6, may 2, 4. So, yung 6 po namin, dahil sa amin rates po kami, nasa 4,000 po siya. 4,000. Apo, Okay, yung per 6. day. Tapos yung 2 po namin, nasa 2,000 to 2,500. Alright. Tapos lahat po dito, 100% po may toilet. Ah, Yun ang wow. importante. Tapos meron naman na po kaming store. So kung mga naman, hindi na kayo lalabas. Mga simple lang naman, makakabili kayo rito. Tapos meron na rin po kaming internet, piso wifi, kung mawalan po kayo mga data. Ayun. Apo. Ngayon naman dito sa building B. Yung building B ay consist po ng 6 na rooms. Yung 3 po sa taas ay non-aircon, mga fan Alright. rooms. Okay. Pero may bawat room, meron din CR. Mm. Ito naman yung Sachi, JD Alpha, mga air condition din po yan. Mm. Pero double deck po with pull out. Ito yung tinatawag namin na na budget na room na aircon na pang-animan. Pang-animan. Opo, binibigay po namin. Magkano ulit sir? Binibigay po namin yan ng 3,000 to 3,200. Ah, okay. 3,000. Range. Tapos yung Sachi po namin, yun po yung pinakamaganda na, isa sa pinakamaganda namin na couple room. May gamit po sa loob. Paano may gamit sir? Ay mga plato, Ah. coffee na painitan, baso. So yung normal lang, pero yung pangluto wala. Ayun. Tapos meron ding hot shower. Mhm. So yan. So hindi lahat kasi ng room merong water heater dito eh, yung shower heater. Opo. Ang meron lang yan, yung namin, special room na Alfonso, Mhm. meron din po yan. Kaya 3,000 naman po yan, yung Alfonso. Eto. Yan. Pang-apatan na lang po. Apat. So ito po naman yung mga house type naman namin. Family 5, Family 4. So ito po yung mga kompleto gamit. Okay. So wala ka nang dadalhin, bibili ka Kompleto sa na. market. Ayun. Kompleto na. Ito kaya po ng 8,000 Waluhan naman yan. na tao. 6,000 po yung 6,000. Yan yung building fee namin. So lahat po yung pang-apatan lang. Apatan. Dalawang queen size na bed. Okay, itong Janet, Juvie, tapos yung Alan and Ferdinand. Per day. So Apatan. ngayon po ang rate niya nasa 3,000. Ang 3,000. taas naman po ay 2,800. Okay. So meron din po mga cable TV, may cable TV, may cable TV, may mga cable TV naman po yan. Okay. So ito naman po yung ngayon namin, tubo type na air condition. Wow. Yan, Yan. animan din po. So kung makikita nyo, mas relax siya kung ano. Yan, naka-aircon din. Tapos mayroon po siyang built-in na kitchen. So walang gamit, pwede kayo mag-rent sa amin, pwede kayo magdala. Okay. So yan, nasa ano po siya ngayon, nasa 4,500. 4-5. Apo. So ito naman po yung building D, family 1, family 2. Ayan po, nasa range po ng 4,500 din po yan. So apartment type na animan. Animan. Tapos ito yung function building. So sa taas po, meron kaming function 1, 2, 3. Yung function 1 and 2, couple room. Couple room. 2,500 po siya. 2-5. Ayan, nakatanaw po sa dagat yan. Mhm. Yung family function 3, nakatanaw lalo sa dagat, nasa animan 4,000. Alright. Ayun. Tapos ito yung function hall namin actually. Function hall to. Double purpose. Ginawa namin pagka hindi nakukuha as function hall, kasi pinaparent namin ng 10,000 24 hours. So pag walang naka-book, ginagawa namin room. So pwede siyang room, pwede siyang function Wow. hall. Multi-purpose, no? Function 4, function 5, Oo. dalawang room. So 6,000 din po kada. Ayun. Ano naman yan. So, ayan,
ngayon, nagagawa kami ng panibagong water storage. Kasi Ayun. medyo dumadami na yung mga guests namin Opo, tama. Kaya kailangan namin mag-upgrade ng mga water system. Ito yung aircon namin, na kubo, one type. Ilan yung kaya niyang accommodate, sir? Apat lang. Apat. Pero 2,000 lang po yan. Pero malaki pa rin, sir, no? Apat. Ayun. Pinakamalaki po aming accommodation, Geraldine. Geraldine. Ito po yan. Ilan yung kayang i-accommodate, sir? 10, kaya po. 10. 10. Dalawang room po yan. Dalawang room. Yan. Apo. Mahaba po yan. Kompleto na ng gamit, pang 10 ang katao. Sa isang, parang bahay na siya, dalawang room. Magkano naman yun, sir? 7,000 po. 7. Geraldine. Ayan. Pag gusto yung family, maramihan kayo, ayan. Ito yung kunin nyo, of course. Oh, yan. 7. Pagka may bata, kaya 12. Malam. Ito naman yung namin pinaka-front pitch namin. Yung mic, nagtatawag namin. Ang pangalan yung mic, ayun. Alright. So, ayan, malaki po yung balcony. Tapos double decker din sa loob. May built-in kitchen, saka toilet. 4-5 po ngayon. 4-5. Pang 20 ka tao. Ayun. Kaya 2.5 po yan. Yan, 2.5. Tapos yung mas maliit po namin, 2,000. 2,000. Meron kaming cottage one, yung tawag. May room na po siya, may cottage pa. All in one na, no? Tapos, Nasa harap ka pa ng beach. 3,000 po yan. 3,000. Okay. Ayun. So guys, no, bisitahin nyo na tong Pearl White Beach Resort sa Dinadjawan. Thank you, Sir Alfie. Thank you. Alright. Dito tayo sa Makikita Best Popsy and Restaurant. Ay, makikita nyo guys, so meron silang breakfast meal, soup meal, yan, mga sizzling, grilled, fried chicken, barkada, seafood, and yan yung mga pansit, yan. May parking nga sila ng motor dito. Meron dito may gilid. Abangan nyo ang part 2 kung saan ipapakita ko pa ang ibang spots sa linayo namin at syempre breakdown expenses katulad ng gas consumption, accommodation at iba pa. At syempre kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutang i-like, share, follow and subscribe ang ating page and hit the notification bell button. Salamat!